Okay po, good morning everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. At muli, dubuha po tayo sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon. At ating pong pag-aralan o ating pong pagbubulay-bulayan si Abraham. At pamagat po ng ating pag-aaral, The Faith of Abraham, ang pananampalataya ni Abraham. At ang pagbabatayan po natin ay dalawang passage sa Banal na Kasulatan, yung Genesis chapter 12 verse 1 to 3 at saka Genesis chapter 15 1 to 6. Basahin po natin yung Genesis chapter 12. Ano po? 1 to 3. Ito pong sabi ng Banal na Kasulatan. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all the families of the earth be blessed. Mayroon ikaw po ang patuloy muling magpala sa iyong banal na salita na ngayon po ay aming pagbubulay-bulayan. Hayaan niyo po na makita po namin ang halimbawa ng pananampalataya ni Abraham dakilang Diyos. Minsan pa, hinihiling po namin na yung banal na Espiritu, yung patuloy na mangunguna, tuturo po sa amin, gagabay po sa amin. Lalo higit dito po sa buhay at naging buhay ni Abraham. At minsan pa, babalik po namin sa iyo, Diyos, sa lahat ng kapuri at karangalan, alang-alang lamang po sa pangalan ng aming Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po. The Faith of Abraham. Babasa pa rin tayo ng ilang talata dito po sa chapter 15. Sa unang bahagi, ang sabi po dyan, After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. So, sa unang bahagi ng ating binasa po, makikita po natin ang pagkatawag kay Abraham. Na siya po ay alis doon sa kanyang lupang sinilangan. Pagkatapos po ay pinapapapunta siya ng Panginoon sa isang lupain na kung saan siya po ay maninirahan at ito ang ipinangako sa kanya. Pero sa pagkatawag nito ni Abraham, makita po natin na may pangako. Bibigyan siya ng bagong lupain. Diyan sa chapter 12 verse 1. Sa pangpangako sa kanya ay bibigyan siya ng maraming supling. Okay? At siya po ay magiging pagpapala. Diyan sa verse 12, verse 2 ng chapter 12. Tapos yan, ay ang isa pang pangako ay protection ng Diyos sa kanyang pamilya at sa kanya. So, dito po, sa pagkatawag na ito, ay hindi po nag-alinlangan na sundin ni Abraham yung pong sinabi sa kanya ng Diyos. At siya po ay humayo at nagpasimula ang dakilang pakikipagsapalaran ng kanyang pananampalataya sa chapter 12 verse 4 ng Genesis. So sa atin po, pagkatapos po nating tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ay nagpasimula na ba tayo sa buhay ng isang mananampalataya na nabubuhay sa isang pananampalataya sa Diyos? Okay.
Ang inyo bang buhay ay inyong ipinagkatiwala sa Diyos na ng lubos? Ang inyong pamilya, ang inyong kinabukasan, ipinagkatiwala mo na ba sa Diyos? Tignan po natin si Abraham. Una, his faith affects his family. Diyan sa chapter 12 ng Genesis, verses 1 to 3. Masasabi natin na ang pagkatawag kay Abraham ay kasama rin ang pamilya niya dito. Okay? Si Abraham ay he had to leave Ur of Chaldees for Canaan with his family. Of course, wala pa siyang anak dito, kaya ang kanyang isinama ay si Sarah, ganun din. Sinasabi po nakasama rin itong kanyang pamangkin na si Lot. At dito po, makikita po natin that he was to be a blessing to all families of the earth. Okay? Tatandaan po natin, mga minamahal sa Panginoon, that God is interested in our families. Bago dumating ang baha, at nang bumabaha na, o bago, tulad ng sinabi ko kanina, bago dumating ang baha, ay inilagay muna ng Diyos si Noah at ang kanyang pamilya sa kaligtasan doon po sa loob ng arko. Ano po? Ganon din ang Philippian jailer. Ano po? Pinangakuan siya ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo ng kaligtasan at kabilang din ang kanyang pamilya doon po sa Acts chapter 16 verse 31. Nung pasimula si Abraham, nakita natin na he struggled with unbelief. Nung tawagin po siya, magkakaroon siya ng maraming supling. Sinabi niya, wala naman akong anak. Itong anak ni Eliezer lang ang ating tagapagbana, pero sinabi ng Diyos sa kanya na hindi yan ang magiging tagapagmana. Ano? At God promised him a seed. At sinabi ni Apostol Pablo na ang binhi na ito ay ang ating Panginoon Kristo, Galatians chapter 3 verse 16. So, dito po ipinakita ni Abraham sa kanyang pamilya na nung siya ay tubdin o tawagin ng Diyos, hindi siya nag-alinlangan, sumunod po siya. Okay? At nakita po yan ng kanyang asawa. Sapagkat doon po sa Hebrews chapter 11 verse 8, kung makikita natin doon pagkatawag, ay nung isama ni Abraham ang kanyang asawa doon sa sinabi ng Diyos na kanilang pupuntahan na lupain, sumama si Abraham at si Sarah. At ang sabi doon, hindi alam kung saan ang lupain na yun. Pero i-guide sila ng Panginoon patungo doon. Pero sa simula, hindi niya alam kung saan doon. So, nandun ang pananampalataya ni Abraham. Ang tanong po natin ngayon ay, tayo ba ay halimbawa ng pananampalataya sa ating pamilya? Tayong tatay, tayong nanay, halimbawa tayo ba ng isang matatag na pananampalataya sa Diyos, sa ating mga anak, sa mga nakapaligid sa atin? So, his faith, Abraham's faith, affects his family. Pangalawa, his faith affects his future. Ang kanyang pananampalataya ay may epekto po sa kanyang kinabukasan. Diyan sa chapter 15, 4 to 5. Ang tanong po, ano kaya kung si Abraham, nang tawagin ng Diyos, ay hindi siya naniwala, hindi siya nananampalataya sa pangako ng Diyos? Palagi ko po, hindi siya pangakakuan ng mga pagpapala para sa kanya, para sa kanya ring pamilya. At kanyang mamimiss ang tinatawag po natin na pakikipagsapalaran ng pananampalataya. Ang pakikipagsapalaran ng pananampalataya ni Abraham ay hindi po pakikipagsapalaran na walang katiyakan. May katiyakan po, sapagkat ang kasama niya, ang nangako sa kanya ay ang Diyos.
Ano po? Pero hindi niya alam kung ano ang kinabukasan. Okay? Makikita po natin na ang pananampalataya niya sa Diyos assured him of his future. Okay? At siya po ay pangakuan ng Diyos o ipinangako ng Diyos ang lupay na kanyang mamanahin, at ito po ay sa pamamagitan po ng pananampalataya at na ang Diyos i-guide po siya. So nanampalataya po siya dyan. At alam niyo po, ang ipinangako rin sa kanya that he would have descendants who would be a blessing. Hindi lamang si Abraham ang magiging pagpapala, pati yung kanya magiging subli, magiging halahin niya, magiging pagpapala yan. At ang pinakasugdulan ng pagpapala na yan, ang kanyang pamilya, ang kanyang supling, kanyang lahi ay magiging pagpapala ay sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. His name would be remembered. His name would be great. At maging sa ating kapanahunan, maging ang ating mga kaibigan ng mga Muslim ay talagang nire-respeto at iginagalang ang pangalan ni Abraham. Tignan po natin yung lawak ng pagpapala ng Diyos sa kanya. Diyan po sa 15:4 and 5. Sabi po ng banal na kasulatan diyan, and behold, the word of the Lord came unto him, saying, this shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. And he brought him forth abroad, and said, look now toward heaven, and tell others if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. Kaya dinala ng Panginoon si Abraham doon sa makikita niya ang langit. At ang pangako ng Panginoon, nakikita mo ba ang langit na yan? Nakikita mo yung mga bituin na yan? Ganyan ang bilang ng iyong magiging supling, ng iyong magiging lahi. His descendants would be as the number of the stars. Wala pa siyang anak noon. Pero ipinangako na ng Diyos na ang kanyang magiging supling, magiging lahi ay katulad ng bilang ng mga bituin. Nabibilang ba natin ang mga bituin? Hindi po. Bagamat ng panahon na yan, wala pang anak si Abraham, pero nanampalataya sa Diyos. His faith affects his future. At pangatlo po, his faith affects his fellowship with God. Verse 6 ng chapter 15. Ang sabi po dyan, and he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay naglagay sa kanya sa isang tamang relasyon, tamang pakikiisa sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, nanampalataya siya sa Panginoon at ibinilang sa kanya na ito ay katwiran. Si Abraham, katulad natin, isang makasalanan. Isang makasalanan na inaring ganap sa pamamagitan po ng pananampalataya. Okay? Anong magandang balita sa atin? Itong pananampalataya ni Abraham na ito sa inyo at sa akin. Ang magandang balita na yan, tayo ang lahat ay makasalanan, bagamat tayo natin ay makasalanan. Pero tulad ni Abraham, nung manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus, sa kanyang ginawa doon sa krus, tayo rin po ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, sa biyaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi si kanino man, kundi sa Panginoong Jesus. We are justified by faith. Chapter 2 verse 16 ng Galatians. Ano po, hindi po tayo inaring ganap sa gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya ng sa ating Panginoon Jesus.
So like Abraham, we are justified by faith. At yung pananampalataya ni Abraham na yan, yun ang naging halimbawa ng isang uri ng pananampalataya na kung saan naliligtas ang tao. Pansin niyo po ang banal na kasulatan, yan po sa chapter 15 verse 6, and he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Yung pananampalataya ni Abraham, ibinilang sa kanya na isang katwiran. Ganon din po yung ating pananampalataya sa ngayon. Kung tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon Kristo, ibinilang din na ito ay katwiran. Tignan po natin sa chapter 4 ng Romans. Ito po ang sinasabi po ng Pananampalataya dito po sa ating panambahan o sa ating pag-aaral nito. Sabi yan, what shall we say then? Verse 1, that Abraham our father as pertaining to the flesh hath found. For if Abraham were justified by works, he hath went off to glory, but not before God. For what saith the Scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Verse 5, but to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. So yun po. Kaya, si Abraham ang pinakamagandang halimbawa ng pananampalataya na naligtas. Ano po? Si Abraham isang pinakamagandang halimbawa na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang nagsabi ng banal na kasulatan, mga minamahal sa Panginoon, si Abraham ang ama ng pananampalataya. Sa pakatwid, pag sinabing ama, ay tayo ang kanyang pamilya. We are Abraham's seed, sabi po sa Galatia. Mga minamahal sa Panginoon, ipinagkatiwala nyo ba ang inyong pamilya sa Diyos? Nakikita ba nila ang pananampalatayan ito sa inyo, mga ama at mga ina? Ipinagkatiwala nyo rin ba sa Diyos ng buong buo ang inyong kinabukasan kasama ng inyong pamilya? Purihin ang Panginoon sapagkat mayroon tayong halimbawa ng isang dakilang pananampalataya na dapat tularan ng bawat isa. Sana ho, habang tumatagal tayo sa ating buhay bilang mga mananampalataya, lalo natin paigtingin, lalo natin pagtibayin ang ating pananampalataya sa Diyos. Huwag natin pabayaan ang pagbabasa ng Kasulatan, pananalangin, at paggawa ng mabuti, hindi lamang para sa Panginoon, kundi para sa ating lahat. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. At hayaan niyo po na sa oras na ito tayo lahat ay mananalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming devotion patungkol kay Abraham. Tunay na siya po ang ehemplo ng aming pananampalataya. Muli dalangin po namin ang aming pamilya, lalo na po na kami mga tatay, nanay, makita sa amin ang aming mga anak, ng aming mga apo, ang pananampalataya namin. Makita nila ang dulot nito sa ikakabuti ng bawat isa, upang ang pananampalataya nito, dakilang Diyos, ay kanila rin sundin. Kanila rin, dakilang Diyos, na yakapin ang lubusang manampalataya. Muli, dalangin po namin bawat isa, lalo na po sa panahon ngayon ng krisis, Panginoon. Muli, dalangin po namin ang aming mga frontliners, ang aming pamanahan. Nawa po, Panginoon Diyos, tuklas na talaga ng isang vaccine na susugpo sa coronavirus nito.
Pagpalain niyo po ang aming bansa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Nawa po dakilang Diyos, hindi na magtagal po ito at mabuksan muli. At bigyan kami ng pagkakataon muli na makapag-service sama-sama na makapanambahan sa aming iglesia. At ibabalik po namin sa lahat ng kailangan na bigit sa kadugunan na aming mga panalangin sapagkat minsan pa lahat na aming dalangin sa tanging pangalan ng Kristo. Very much. Gandang po.